mainit na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Ako po si DJ Frankie at kasama natin ngayong umaga sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Kami ay maghahatid ng pinakabagong balita at mahalagang impormasyong kailangan niyong malaman, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GV Balita Express. 6:51 AM on the clock, Philippine Standard Time. Dako na tayo sa ating weather update. GV Balita Express. Habagat nagpapatuloy na nakakaapekto sa kanlurang Luzon, Batangas, makakaranas ng maulap na kalangitan at posibleng pag-ulan. At mula naman sa naganap na zona kahapon, PBBM pinapaamyendahan ang EPIRA para alisin ang system loss charge sa singil sa kuryente. At mula pa rin sa zona ay pinagmalaki ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang AI Industrial Hub sa Tarlac. Inaasahang lilikha daw ng trabaho, umani naman ng batikos. Mula sa DOE, presyo ng diesel at kerosene muling tataas. Gasolina posibleng mag-rollback o bahagyang dagdag presyo. Mga mangingisda at environmental groups na nanawagan sa Kongreso na isulong ang Verde Island Passage Protected Seascape Bill. At 2 bahay na sunog sa Batangas City, 7 residente apektado. At umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Habagat patuloy na nakakaapekto sa kanlurang Luzon at Batangas naman makakaranas ng maulap na kalangitan at posibleng pag-ulan. Ang detalye ng balitang iyan hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Magandang umaga DJ Frankie, mga ka-vibes. Patuloy po na nakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanurang bahagi ng Luzon, kaya naman inaasahan ang maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may mga panakanakang pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, kabilang ang Batangas sa mga lugar na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng habagat. Inaasahan naman po na maglalaro ang temperatura dito sa lalawigan ng Batangas sa 24 hanggang 32 degrees Celsius habang light to moderate ang lakas ng hangin na magmumula sa timog kanluran at unti-unting magiging hilagang silangan. To moderate naman ang kondisyon ng karagatan, kaya pinapayuhan pa rin po ang mga maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat lalo na kapag may thunderstorms. Nagbabala rin ng Pag-asa sa posibilidad ng biglaang pagbabaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng malalakas na ulan dulot ng thunderstorms. Pinapayuhan po ang publiko na patuloy na subaybayan ng mga susunod na weather bulletin at umiwas sa mga mabababang lugar at lugar na madaling bahain sa oras ng matinding pag-ulan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At PBBM pinaamyendahan ang EPIRA para alisin ang system loss charge sa singil sa kuryente. Para sa detalye ng balita, mananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na agarang amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang tuluyan ng alisin ang system loss charge na ipinapasa sa mga consumer bilang bahagi ng kanilang buwanang bayarin sa kuryente. Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA kahapon, sinabi ng Pangulo na narinig ng pamahalaan ang hinaing ng publiko hingil sa patuloy na mataas na singil ng kuryente. Ayon pa kay Pangulong Marcos, hindi makatarungang ipasa sa mga consumer ang system loss dahil wala silang pananagutan sa pagkawala ng kuryente habang ito ay dumaraan sa transmission at distribution system. Dahil dito, hinihiling ng Chief Executive na baguhin ang mga probisyon ng EPIRA upang ipagbawal ang paniningil ng system loss kabilang ang value-added tax o VAT na ipinapataw nito.
Sa ilalim ng kasalukuyang batas, pinapayagan na ang mga distribution utility na ipasa sa mga consumer ang bahagi ng system loss na nagdudulot ng technical losses at ilang non-technical losses gaya ng illegal connection at pagnanakaw ng kuryente. Kasabay nito, hinihikayat ni Pangulong Marcos ang Kongreso na ipasa ang panukalang Sariling Kuryente Act na magpapadali at magpapamura ng paglalagay ng rooftop solar panels at battery storage system sa mga tahanan. Ayon sa Pangulo, makatutulong ang panukalang ito upang magkaroon ng mas maraming alternatibong pinagkukunan ng kuryente ang mga Pilipino at mabawasan ang kanilang buwan ng gastusin sa elektrisidad. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, sa SONA pa rin kahapon, ipinagmalaki ni Pangulong Marcos Jr. ang AI Industrial Hub sa Tarlac. Inaasahang lilikha daw ng trabaho, pero umani naman ng batikos. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Balita Express. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planong pagtatayo ng PAX Silica Industrial Hub sa New Clark City sa Tarlac na inaasahang magiging sentro ng Artificial Intelligence o AI manufacturing at logistics sa bansa. Sa kanyang ikalawang State of the Nation address o SONA kahapon, sinabi ng Pangulo na ang 1,600 ektaryang industrial hub ay magsisilbing pundasyon ng isang AI ecosystem na lilikha ng dekalidad na trabaho, magpapalakas sa kakayahan ng lokal na industriya at magbibigay ng dagdag na sigla sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon pa sa Pangulo, magiging mahalagang bahagi ang proyekto ng Luzon Economic Corridor na layong palakasin ang posisyon ng bansa sa advanced manufacturing at sa pandaigdigang AI at technology value chain. Gayunman, hindi nakaligtas sa batikos ang naturang proyekto dahil sa inaasahang laking konsumo nito sa kuryente at tubig na karaniwang kinakailangan ng mga AI facilities. Kinwestiyon din ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang proyekto na nagsabing posibleng maging bahagi lamang ang Pilipinas ng supply chain para sa military industrial complex ng United States sa ilalim ng PAX Silica Initiative. Iginiit ni Tino na sa halip na tunay na pag-unlad ng ekonomiya, maaari umanong magsilbi ang proyekto na estratehikong interes ng Amerika sa paggawa ng semiconductors at iba pang advanced electronics na maaaring gamitin sa military applications. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At PBBM kinumpirmang may kasong mga isasampa sa flood control anomaly. Pinsan na si Martin Romualdez kabilang sa mga pinangalanan. Para sa detalye ng balita, bigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapanagot sa mga sangkot sa umano'y katiwalian sa mga flood control projects sa pagbubukas ng kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga inaasahang sasampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman ang kanyang pinsan na si late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Bagamat aminado siyang masakit ang sitwasyon bilang kamag-anak niya, sinabi ni Pangulong Marcos na mas mahalaga ang kanyang tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Samantala, sa inilabas na pahayag ni Romualdez matapos ang SONA, sinabi niyang iginagalang niya ang desisyon at posisyon ng Pangulo. Igniit din ng mambabatas na wala siyang nilabag na batas at handa siyang harapin ang anumang kaso sa tamang proseso. Ayon kay Romualdez, hahayaan niyang ebidensya ang magsalita at nananatili siyang kumpiyansa na mapapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Sa kabila ng pagiging sensitibo ng usapin dahil sa sangkot ang isang kamag-anak, iginiit ni Pangulong Marcos na tungkulin ng pamahalaan na ipatupad ang batas at panagutin ang sinumang mapapatunayang nagkasala. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita mula sa DOE, presyo ng diesel at kerosene muling tataas. Gasolina posibleng mag-rollback o bahagyang dagdag presyo. Para sa detalye ng balita, narito si DJ Joey Boy. GV Balita Express. Balita Express. Mga ka-vibes, muli nga o posibleng muling tumaas ang presyo ng diesel at kerosene ngayong linggo habang maaari namang makaranas ng rollback o bahagyang pagtaas ang presyo ng gasolina. Batay po sa pagtataya ng Department of Energy o DOE, maaaring bumaba
o tumaas ng hanggang piso kada litro ang gasolina, samantalang inaasahang madaragdagan ng 2 hanggang mahigit na 4 na piso kada litro ang diesel, hanggang mahigit na 2 piso hanggang 4 na piso kada litro naman ang posibleng itaas sa presyo ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nananatiling pabago-bago ang galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan, partikular na sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang rutang dinaraanan ng mga oil tankers sa buong mundo. Sinabi ng kalihim na ang banta sa supply ng langis mula sa naturang rehiyon ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa ni Garin, kung magpapatuloy ang matinding pagbabago sa presyo ng langis sa mga susunod na linggo, maaari nang hindi maglabas ang DOE ng adjustment range at sa halip ay mag-anunsyo na lamang ng tiyak na halaga na rollback o oil price hike. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At sa pagpapatuloy, pasadahan naman natin ang mga balita sa Timog Katagalugan. 500 million pesos water projects ilulunsad sa Lucena. Target ang 24 oras na supply ng tubig. Para sa detalye, inaasahang bubuti at hahaba ang oras ng supply ng tubig sa Lucena City matapos ilunsad ang 14 na waterworks infrastructure projects ng Hiraya Water Corporation na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng proyekto na mapahaba ang supply ng tubig mula sa kasalukuyang 12 to 18 hours hanggang sa tuluyang maging 24 hours every day para sa mas maraming kabahayan sa lungsod. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang retrofitting ng Tongko Reservoir sa Tayabas City at Don Victorville Source Development Project sa Barangay Mayao, Kanluran na makikinabang ang mahigit 360 houses. Total pipe replacement sa bahagi ng Old City Hall at iba pang pagpapahusay sa water distribution system. Pinangungunahan ni Lucena City Mayor Mark Alcala at Vice Mayor Roderick Dondon Alcala kasama ang Hiraya Water Corporation owner Lucio Co ang paglulunsad ng proyektong ito sa magkahiwalay na lokasyon noong Linggo, July 26. Ayon sa pamahalaan ng lungsod, matutugunan ng mga proyektong ito ang matagal na surilanin at limitadong supply ng tubig at pagpapalawak sa serbisyo sa iba't ibang barangay. Umaasa naman ang lokal na pamahalaan ng Hiraya Water Corporation na sa oras na makumpleto ang mga proyekto magkakaroon ng mas maayos, tuloy-tuloy at dekalidad na serbisyo ng tubig ang libo-libong residente sa Lucena City. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At mga mangingisda at environmental groups nananawagan sa Kongreso na isulong ang VIP Protected Seascape Bill. Ang iba pang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Nananawagan ng mga samahan ng maliliit na mangingisda at mga environmental group sa Kongreso na agarang ipasa ang panukalang Verde Island Passage Protected Seascape o VIPPS Bill upang maprotektahan ang isa sa pinakamayamang marine biodiversity areas sa buong mundo. Kasabay nito, hiniling din ng mga grupo sa pamahalaan na mapabilis ang pagbibigay ng buong kompensasyon at katarungan sa mga komunidad na naaapektuhan ng MT Empress Oil Spill noong 2023, partikular sa Oriental Mindoro at mga karatig lalawigan. Inilabas ang panawagan sa kanilang State of the Ocean and Philippine Fisheries Address 2026 bago ang ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa koalisyon, mahalagang maipasa ang naturang bill upang mabigyan ng mas matibay na legal na proteksyon ang Verde Island Passage laban sa polusyon at mga proyektong maaaring makasira sa kalikasan, kabilang ang mga fossil fuel development. Binigyang diin ng mga grupo na patuloy na humaharap ang sektor ng pangisdaan sa lumiliit na huli ng isda, mataas na gastos sa produksyon
Luzon, epekto ng climate change, marine pollution at iligal na pangingisda ng malalaking commercial fishing vessels sa municipal waters. Hinimok din nila ang pamahalaan na palakasin ang suporta sa maliliit na mangingisda sa pamamagitan ng mas malaking fuel subsidy, mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa illegal fishing at mas malaking pamumuhunan sa climate adaptation para sa mga baybaying komunidad. Ayon pa sa koalisyon, hindi lamang usapin ng kabuhayan ng mga mangingisda ang pangangalaga sa karagatan, kundi mahalagang bahagi rin ito ng seguridad sa pagkain ng buong bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At illegal na pinutol na mangkono tree na sabat sa Romblon. Salarin, tinutugis pa para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Isang abandonadong mangkono o tiga tree na illegal umanong pinutol ang narecover ng mga tauhan ng pulisya at Department of Environment and Natural Resources o DENR sa bayan ng San Fernando, Romblon. Isinagawa ang operasyon sa Sitio Talaba, Barangay Taclobo noong July 26. Matapos humingi ng tulong ang DENR Sibuyan Field Office sa San Fernando Municipal Police Station. Ayon sa mga otoridad, ang nakuhang troso ay may habang 4 na talampakan at diametrong 28 sentimetro na may tinatayang halagang 5,000 piso. Wala namang dadat ng sino mang may hawak o nagmamay-ari ng naturang troso. Kaya nagpatuloy ang investigasyon upang matukoy ang responsable sa iligal na pagputol ng puno. Dinila ang nagkumpiskan troso sa DENR Guard Post 3 sa Barangay Espanya para sa wastong dokumentasyon at disposisyon alinsunod sa umiiral na batas pangkalikasan. Pinangunahan ng operasyon ng mga tauhan ng San Fernando Municipal Police Station, Romblon Provincial Mobile Force Company at DENR sa ilalim ng Protected Area Superintendent Joybert Mijares. Ayon naman kay Romblon Police Director Colonel Rexton Sawi, bahagi ng operasyon ang Project Tree o Take Responsibility for the Enhancement of the Environment na naglalayong pangalagaan ang kagubatan at likas na yaman sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at komunidad. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. 2 bahay na sunog sa Batangas City, 7 residente apektado. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. Balita Express. DJ Frankie, 2 residential structures nga ang nasunog sa Purok 2, Di Makuha Road sa Barangay Santa Rita, Carsada, Batangas City, kaninang madaling araw. Ayon sa Batangas City Fire Station, natanggap ang ulat ng sunog bandang 1:43 ng madaling araw at agad na rumisponde ang mga bumbero sa pangunguna ni Acting City Fire Marshal Fire Senior Inspector Mark Anthony Manarin. Idideklara ang first alarm makalipas lamang ang 2 minuto. Pagsapit naman ng 2:00 ay naitala itong under control bago tuluyang idideklarang fire out ng 2:13 ng madaling araw. Tinatayang nasa 72 square meters ang natupok na apoy na nakaapekto sa 2 pamilya o 7 individual. Ilang fire trucks at isang ambulansya ang rumisponde sa insidente, kabilang ang mga sasakyan ng Bureau of Fire Protection at ang lokal na pamahalaan. Sa kabutihang palad naman, walang naitalang nasawi, nasugatan o nawawala sa naturang sunog. Muling pinaalalahanan ng Batangas City Fire Station ng publiko na ugaliing magsagawa ng fire safety measures, tiyaking maayos ang electrical wiring at iwasan ang overloading ng mga saksakan. Magkaroon din ng nakahandang emergency escape plan sa bawat tahanan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Governor Vilma Santos Recto dumalo sa ika-5 zona ni PBBM. Tiniyak ang mas matibay na ugnayan ng Batangas at national government. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. dumalo si Batangas Governor Vilma Santos Recto sa ika-5 State of the Nation address na o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginanap sa Batasang Pambansa nitong Lunes kahapon. Kasama rin ng gobernador ang kanyang asawa na si Acting Executive Secretary Ralph Recto bilang bahagi ng mataas na opisyal ng pamahalaan na nakibahagi sa taunang ulat ng Pangulo tungkol sa kalagayan ng bansa
at mga pangunahing programa ng administrasyon. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ni Governor Santos Recto na patuloy na palalagasin ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang pakikipagtulungan nito sa pambansang pamahalaan. Ayon sa gobernadora, layunin ng mas matibay pa na partnership na maisakutuparan ang programang magsusulong ng inclusive growth at higit pang mapapabuti ang paghahatid ng serbisyong publiko para sa bawat Batanggenyo. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa ng lokal at pambansang pamahalaan upang maisulong ang mga proyektong magbibigay ng mas maraming oportunidad at kaunlaran sa lalawigan ng Batangas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At isang negosyante nakaligtas sa ambush sa Lipas City, nakasuot umano ng bulletproof vest. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Balita Express. DJ Frankie sugatan, ngunit nakaligtas ang isang 56 anyos na negosyante matapos pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek sa isang ambush sa Sitio Balete, Purok 1 sa Barangay San Isidro, Lipas City, Batangas. Nangyari ito noong linggo ng umaga. Kinilala ng pulisya ang biktima sa pangalang Teodolo. Batay sa paunang investigasyon, minamaneho ng biktima ang kanyang truck nang bigla siyang pagbabarili ng dalawang sospek na sakay ng isang itim na scooter. Agad na bumaba ang biktima sa sasakyan habang bumangga naman sa isang puno ang kanyang truck. Tumakbo siya patungo sa kanilang bahay bago isinugod sa ospital para sa agarang gamutan. Nagtamo ang biktima ng mga tama ng bala sa kaliwang braso at tiyan. Ayon sa pulisya, nakasuot umano ng bulletproof vest ang negosyante nang mangyari ang insidente na pinaniniwalaang nakatulong upang mailigtas ang kanyang buhay. Napag-alaman din na nagsuot umano siya ng bulletproof vest dahil sa natanggap niyang banta sa kanyang buhay na iniuugnay sa isang alitan sa lupa na kinasasangkutan umano ng kanyang kapatid. Matapos ang papamaril, tinangay umano ng mga sospek ang sling bag ng biktima na naglalaman ng cellphone at wallet bago tumakas patungo sa hindi pa matukoy na direksyon. Patuloy naman ang manhunt operation at masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at alamin ang tunay na motibo sa insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dako naman tayo sa ating Good Vibes Balita. MSME Week 2026, formal nang binuksan sa Batangas City. Trade exhibit at business programs sinimulan. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. formal nang binuksan ang pagdiriwang ng MSME Week 2026 sa Batangas City sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony para sa trade exhibit na ginanap sa Plaza Mabini kahapon, July 27. Pinaunahan ni Vice Mayor Eliza Cruz bilang kinatawan ni Mayor Marvy Marino ang pagbubukas ng programa kasama sina DTI Region 4A Regional Director Marisa Argente at DTI Batangas Provincial Director Leila Cabreros. Mahigit 20 booth ng Micro, Small at Medium Enterprises o MSMEs ang tampok sa trade exhibit, kung saan ipinapakita ang iba't ibang dekalidad at orihinal na produktong gawa ng mga negosyante mula sa iba't ibang bayan ng Batangas. Matapos ang opening ceremony, isinagawa ang business mentorship sa pangunguna ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, Metro Batangas at Lipa. Kasama rin sa nakatakdang aktibidad ang Employer Summit, pagkilala sa mga natatanging MSMEs at impormasyon mula sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund tungkol sa mga benepisyo para sa mga negosyante. Magtatapos ang pagdiriwang ng isang business conference na pangungunahan ng Department of Trade and Industry o DTI. Magtatagal ang event na ito 3 araw, ang pagdiriwang ng MSME Week ngayong taon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At isa pang Good Vibes Balita, 171 Tingloy Scholars tumanggap ng educational aid, mga learning tools at ipinagkaloob ng Kapitolyo. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express.
Oo, DJ Frankie, hindi nga naging hadlang ang malalakas na alon upang maihatid ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang tulong pang edukasyon sa isilang bayan ng Tingloy, Batangas. Sa pamamagitan ng educational team ni Governor Vilma Santos Recto, personal na naihatid sa isla ang iba't ibang educational assistance at learning tools noong July 25. Tumanggap ang nasa 171 college scholars ng 5,000 piso na educational assistance grant para sa ikalawang semester. Bukod dito, ipinamahagi rin ang 6 na smart TVs, 2 interactive display boards, 16 na globe and maps, at 13 set ng interactive learning toys para sa mga pampublikong paaralan sa isla ng Tingloy. Nagpasalamat naman ng lokal na pamahalaan ng Tingloy sa pangunguna ni Mayor Larry Alvarez at DepEd Tingloy Sub-Office sa patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan sa pagpapalakas ng edukasyon at pagpapaunlad ng kinabukasan ng mga kabataang Batanggenyo. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may check out their Facebook page for their promotions and for appointments. You may reach them at their Facebook page, Lipa Medics Medical Center. Their phone number 756-1190. And you may check out their website, lipamedics.com. And just want to greet a good vibes morning to Mr. Arvin Vergara and Highwood Auto Works. 7:17 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Today is a beautiful Tuesday. My name is DJ Frankie at nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita